Welcome to the Republic of Malta, isang napakagandang island country na makikita sa Mediterranean Sea sa ibaba ng Italy. Maliit lang ang bansang Malta, mas malaki pa dito ng kaunti ang isla ng Siquijor. Nakakamangha ang mga tanawin sa bansang ito, nagagandahang mga beaches, coastal cities at mga struktura na napaka-instagrammable. Ngunit sa likod ng ganda ng bansa ay may madilim pala itong nakaraan. Noong 1942 ay binomba ang isla ng walang tigil sa loob ng 154 days ng Nazi Germany sa pamumuno ni Hitler. Hindi biro ang dinanas ng mga taga-Malta noon. Imaginein mo, mula umaga hanggang gabi, 24/7 ay may bumabagsak at sumasabog na mga bomba sa isla. Tuloy-tuloy ito araw-araw, walang tigil sa loob ng 5 buwan. Sa kabuuan, nasa 3,340 airstrikes o pambobomba ang isinagawa ng mga kalaban sa isla at mahigit 15,000 tonelada ng bomba ang pinasabog. Nasa 30,000 buildings at bahay ang nawasak. Mga makasaysayang istruktura ay napulbos at naglahong parang bula. Dahil dito ay tinuturing ang Malta bilang the most bombed country in World War II. Ngunit ang talagang nakakabilib, sa kabila ng matinding pambobomba ay kaunti lamang ang namatay sa bansa. Out of 270,000 na populasyon nila nung panahong iyon ay 1,493 civilians lamang ang namatay. Paano kaya nila ito nagawa? Ano ang meron sa isla ng Malta? Bakit gustong-gusto itong masakop ni Hitler at ng Italy? Gayong napakaliit lang naman ng islang ito. Sa kasalukuyan, ang bansang Malta ay tahanan ng nasa 540,000 katao. Ang language dito ay Maltese at ganito sila magsalita. Niftakar il-klim li konna ngħidu bħal speċi aħna din fl-Unjoni Ewropea. Dahil sa ganda ng bansa ay marami ng Hollywood movies ang nag-shooting dito. Ngunit sa likod ng kasalukuyang ganda ng bansa ay hindi aakalain na ganito pala ang naging itsura ng Malta noon. Mga syudad ay nawasak dahil sa pambobomba ng Axis powers. Noong pumutok ang World War II ay nakipagsani puwersa ang Italy sa Germany at nagtulungan ang dalawa upang sakupin ang maraming bansa sa Europa at Africa at isa na dito ang Malta. Hindi oil o gold ang habol ng Italy at Germany. Nais nilang makontrol ang isla dahil sa isang bagay na meron ito, ang kanyang lokasyon. Napaka-strategic kasi ng lokasyon ng Malta, kaya dito gumawa ang United Kingdom ng military base, paliparan at daungan. Mula dito ay madali nilang ma-access ang Europa at Africa. Sa panahong ito, ang Malta ay teritoryo pa ng United Kingdom na siyang kalaban noon ng Germany at Italy. At para sa Italy at Germany, ang base militar ng United Kingdom sa Malta ay malaking hadlang sa kanilang pananakop sa Africa. Kapag nagpapadala kasi sila ng mga supplies at mga sundalo mula sa Sicily patungong Tripoli, Libya, dumadaan sila malapit lang sa Malta at inaatake at pinapalubog ng mga Briton ang kanilang mga barko. Isa itong malaking balakid sa kanilang operasyon sa Africa, kaya gusto nilang masakop ang Malta at mapatalsik ang British forces sa isla. Noong June 11, 1940 ay unang inatake ng Italian Air Force ang isla ng 8 beses. Binomba nila ang mga daungan at paliparan. Ngunit hindi ganun kalakas ang Air Force ng Italy upang mapatalsik ang British Army sa isla. Kaya pinadalhan na ni Hitler ng tulong militar ang Italy upang masiguradong makuha nila ang Malta. Noong 1941, kasama na ng Italy ang German Air Force sa pambobomba na nagdulot ng malaking pinsala sa Valletta, ang capital city ng Malta. Ngunit dihado man sa dami ng sundalo, armas at supplies, ay hindi basta-bastang sumuko ang mga British soldiers. Kaya pagdating ng 1942, mas pinatindi pa ng Germany ang pag-atake. Sa loob ng 5 buwan ay walang tigil nilang binomba ang bansa. Mula umaga hanggang gabi, araw-araw tuloy-tuloy ang pambobomba sa loob ng 154 days. Ngunit ang tanong, sa tindi ng pambobomba, bakit kaya kaunti lang ang casualties o namatay ng mga civilian sa Malta? Ang mga
isla ng Malta ay mayaman sa limestone at ang batong ito ang siyang nagligtas ng maraming buhay sa Malta. Noong tumindi ang pambobomba ay sinimula ng mga Maltese ang paghuhukay ng mga bomb shelters o rock shelters. Gamit ang piko at hand tools ay mano-mano silang naghukay at sinilsil ang makapal na bato sa ilalim ng lupa. Dahil sa kapal ng limestone ay kayang-kaya nitong i-absorb ang lakas ng pagsabog ng bomba at panatilihing ligtas ang mga taong nakatago sa ilalim. Sa kabuuan, may mahigit 850 bomb shelters ang nagawa ng mga Maltese noong World War II. Karamihan dito ay ginawa ng mga ordinaryong mamamayan. May mga complicated na mga tunnels na may maraming mga lagusan at nakakonekta sa iba pang mga shelters. Sa ilalim ng bomb shelters ay marami ang nagkasakit ng typhoid at namatay. Kulang na kulang din ang supply ng pagkain dahil ang karamihan sa mga barkong naghahatid ng supply sa isla ay pinapalubog ng mga kalaban. Sa kabila nito ay malaking porsyento pa rin ng populasyon ng isla ang nakasurvive pagkatapos ng giyera. Nawasak man noon ngunit bumangon sila at isa na ngayon ang Malta sa mga mayamang bansa sa mundo. Bagay nga ang tawag sa Malta na unsinkable aircraft carrier dahil hindi ito lumubog kahit gaano katindi pa man ang pambobomba ng mga kalaban. Kung nagustuhan niyo po ang content natin ngayon, paki-comment ng big yes. This is your Ate O from Our Republic. Hanggang sa muli and stay awesome!